Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman pasadahan natin ang best game na napili ko dito sa katatapos lang na European Chess Club Chess Championship na ginanap sa Albania. Round number 5 ang napili ko. Team Offerspiel, ang board 1 si world number 1 Magnus Carlsen at ang pambato naman ng Novi Bor Chess Club ay si Super Grandmaster Vincent Keimer ng Germany. Kung matatandaan nyo po, dito namilipit si Magnus at kamuntik pang ma-knockout dito sa nakaraang World Cup, no, against Keimer. Pero sa bandang huli, nakapalag pa si Magnus at hanggang sa dumire-diretso at nakuha niya ang first time niyang pagkapanalo sa World Cup. Ayan, na-recap lang ng konti, no? Okay, sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing ng team nila at kung sino ba ang nag-champion. Ang ginawa ni Magnus, long game po ang time control ha. E4, C5, Sicilian, Knight F3, D6, D4, Open Sicilian, A6, Legendary Najdorf Sicilian, Bishop C4, ginising ang matagal nang hindi itinitirang Sosin attack ni Bobby Fischer. Ayan, si Fischer mahilig po sa Bishop C4. Sa panahon ngayon, Bishop E3 ang madalas gawin eh, 'di ba? F3, Bishop E2, Bishop G5, pero itong Bishop C4, Sosin nag-E6, A4. Ayan, para walang B5. Interesting na naman ang ginawa ni Magnus. Dito po, kung susundin natin ang top of the line, castling lang yan o kaya Bishop B3. Yan ang top of the line. Pero dito, A4. Bishop E7, castle, castle, Bishop E3. Queen C7, develop with tempo at nag-Queen E2, depensa lang. Bishop D7, tiyaga lang, magna-Knight C6, nag-A5. Ayan, para makontrol ni Magnus mamaya ang B6 square. At nag-Knight G4. Ayon po sa bookline, ginagawa talaga yan. Pero kay Stockfish, blunderacious na pala yan. Ang tira ng computer engine, Rook E8. Lalabas yan ang novelty, pero yan ang pinakatamang tira. Pero dito, sinunod ni Keimer ang old line, Knight G4. Dito, sa old line, ang ginawa ng puti, Queen takes G4 at simpleng Queen takes Bishop. Pero ano kaya ang excellent move na ginawa ni Magnus, novelty na, excellent pa. Unang puzzle natin, pakiguess po, sa ilang sandali lang tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight F5, excellent novelty. Hindi ko alam kung ito po ay preparasyon na ni Magnus sa bahay pa lang o in-over the board niya. Matindi ito. Ngayon pa lang ba kinapa ito? Nag-Bishop F6. Ayan, himay-mayin natin mga kamatyas ha. Ano ang mangyayari kung capturein ang sacrifice knight na yan? May Knight D5 na papasok. Double. O di magku-Queen D8 yan. May Bishop B6. Pasok ulit. Magku-Queen E8 yan para manatiling depensado ang Bishop. May Knight C7. Katakot-takot na pang-istorbo, pang-bubulabog pala ang gagawin ng discarding yan. Ayun, tagpas ang tore and wins for white. Okay? Tapos madali lang, tatakas lang ang knight, balik uli sa D5, mamaya. Balik tayo ha. Okay. Kaya pag kinapture, Knight D5. Solve na tayo. Dito tayo ngayon sa Bishop F6. Nag-Bishop B6, accurate ang tira ni Magnus. Nag-Queen C6, nag-Knight D4. Yun lang. Na Brand X. Dapat daw ang tira para talagang sunod-sunod. Lubos-lubos. Bishop D5, sacrifice. Grabe na talaga ang chess, ano? Capture, E takes D5, continuation lang ha, Queen C8, Knight takes D6. Matchas ang queen, walang pupuntahan. Saan pupunta yan? O halimbawa, makipagsabayan, Rook E8. Para pag kumapture, may bawi sa queen. Kaso, aatras lang ng simple, nananatiling walang pupuntahan ang queen kahit saang squares. Grabe, tindi pala nun. Balik tayo.
Bishop D5 pero nag-knight D4 dito si Magnus. Queen C8, Bishop B3, Knight E5, Rook A D1. Ayan, develop at i-pressure lang ang weak D6 pawn. Nag-Bishop D8, F4. Nako, panibagong atake. Puro atrasan. Knight EC6, F5. Yan talaga. Itong F5, typical yan sa Sosin attack kasi nandyan ang bishop eh. Kahit nung panahon pa nila Fischer, laging yan ang gustong ma-achieve ng puti, yung F5. At nag-bishop takes na. Capture, Knight takes D4, Rook takes D4, Queen C5, Queen F2. Ayan, para pang block lang, depensa sa torre. Capture na, E takes F5, nag-Bishop C6 para yung Knight i-develop sa D7. Pero ang tanong dito, bakit kaya hindi naman dinevelop ang Knight ng isang diretso lang? Magro-Rook D1. Okay, sisimplihan lang, tutukan ang Queen na dito pag nakipag-Queen to Queen, Rook takes, bagsak ang pawn sa D6. Sisimplihan lang ng puti eh. Lamang. Okay? Bishop C6, nag-F6. Talagang mabibigat lahat ng bitaw ni Magnus. Knight D7, bakit hindi pinush ito para manatiling solid? Ito po ang gagawin. Mag-Queen D2, pupunta doon sa H6, mamatyasin ng Black King. Yan ang mga natatanaw ni Magnusing. Kaya nag-Knight D7 si Kamer. Kinapture, yun nga lang ang drawback, syempre napunit ang king dyan. Ayun, Bishop D5. Unti-unti nang ina-isolate ni Magnus ang queen na hindi makapunta pa dyan at makatulong sa pagdepensa sa Black King, binakura ng bishop. F5, ayun, para walang Rook G4 check dahil sa pagkailang ni Kamer, in F5 na pero Brand X pa rin. Dapat daw, capturing na lang ang pawn sa B6. Continuation, takes, and Knight E4. Okay, lamang pa rin ang puti dito. Yun nga lang, medyo malayo-layo yun. Ano? Nag-F5, takes, good move. Queen takes, Rook FD1. Ayun, simpleng pressure lang. Kinapture, Knight D5, Queen D8 at dito mga kamatyas sa huling bitaw, last puzzle tayo. Ano ang ginawa ni Magnusing at naparesign si Kamer? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Knight F4, ayun. Pupunta sa E6, babagsak ang pawn sa D6, ni-resign na. Bakit? Wala bang ibang gagawin? Halimbawa, kung mag-Rook F6, para walang Knight E6, may Knight H5 naman. Double pa rin. Lalong hindi pwede Queen kasi may Knight H5. Wala talaga. May paparating ng daming problema. Sangay-sangay. Wala na, no? Kaya pala ni-resign na. Pag Queen E7 kasi may Rook takes eh. Wala pa rin, no? Threat ang Knight, may Knight E6. Grabe, no? Kung ganyan lang ang game na ginawa ni Kamer kay Magnus nitong nakaraang World Cup, mapapadali ang effort ni Magnus. Kaso, ang lakas ni Kamer nung World Cup eh. Talagang hanggang dulo, pinahirapan, kamuntik pang matalo si Magnus dyan kay Kamer. Okay, at kaya ko po napiling best game yan kasi sa 6 na naglaban, 6 eh, tapatan yun, ano? Face to face, si Magnus lang ang nanalo. Yung mga galamay, tabla lahat. O, di best game ito para sa akin. Crucial eh, di ba? Board 1 talaga pinatunayan ni Magnus na siya ang karapat-dapat na board 1 ng Offerspiel. Ito po ang kanilang standing after 7 rounds. Ayan. Okay, pinangunahan ng Offerspiel. Tuwang-tuwa talaga si Magnus, nagsusumigaw, hawak ang trophy. Ah! Nagsusumigaw talaga, oh. Ayan, no? Kasali sila Anand dyan eh. May mga team sila Anand at iba't ibang mga super GMs, pero iba-ibang bansa po yung kasali. Wala namang problema doon basta magka-chess club. Ayan, marami yan, no? Grabe, ang saya sa Europe. 55 chess clubs ang sumali. Sana meron din tayong Asian Club Championship, no? Sila meron eh. Ang laki nga lang ng pondo nila, mga kamatyas. Libo-libong euro ang pondo nila, kaya big time palagi tournament sa Europe. Sana all. Okay po mga kamatyas, maraming salamat. Sana natuto kayo na informed na update
At muli po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili kayo. Very easy to order. Shopee link lang po siya. Maipapadala sa inyo door to door. Ha? Thank you so much. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.